nakita, ang aming narinig, ang aming ipinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. High-profile inmate na si Tony Ko patay. 4 na iba pa sugatan sa stabbing incident sa loob ng New Bilibid Prison. Pagdalaw sa maximum security compound at Building 14, pansamantalang sinuspinde. Umano'y pat session sa loob ng selda, itinanggi ng abogado ni JB Sebastian. Pansamantalang pananatili sa loob ng ospital, hiniling ng kampo ng high-profile inmate. Koneksyon ni JB Sebastian kay Senador Laila de Lima, idinitalye ng isang alias Alpha sa sulat kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nakumpiskang baril at bala mula sa umano'y supplier ng armas ng bandidong Abu Sayyaf Group, isinailalim na sa inventaryo ng Armed Forces of the Philippines. Pagpapalakas ng bilateral cooperation sa maritime security at law enforcement operations, sentro ng gagawing pagpupulong ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Vietnam. Ngayon po ay araw ng Miyerkules 28 sa buwan ng Setyembre taong 2016. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang mga sugatan sa magkahiwalay na motorcycle accident sa Mandaue City at isang binatilyo na naaksidente naman sa bisikleta sa Lucena City. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nakaupo sa gutter at umiiyak ang motorcycle rider na si Ryan Senera nang madatna ng UNTV News and Rescue Team sa UN Avenue, Mandaue City pasado alas 8 kagabi. Ayon kay Ryan, nabangga siya ng isa pang nakamotorsiklo kaya siya may mga galos sa tagiliran at kamay. Nagtamo naman ng galos sa tuhod ang nakabangga sa kanyang motorcycle rider na si Marvin Mier. Matapos malapatan ng first aid ay tumanggi na ang dalawa na magpahatid pa sa ospital at sa halip ay inanyayahan na lamang ng Mandaue Traffic Police para sa investigasyon. Makalipas lamang ang mahigit 2 oras, isa na namang motorcycle accident ang narespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa Mandaue City. Sugatan at idinadaing ang pananakit ng tagiliran at kaliwang paa ni Marivic Mangubat ng datna ng UNTV News and Rescue Team na nakaupo sa gilid ng kalsada. Kaagad na nilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang mga sugat ni Marivic. Nilagyan ng splint ang kaliwang paa na posibleng nabalian ng buto at saka inihatid sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Ayon kay Marivic, nagabang siya ng masasakyan sa gilid ng kalsada nang bumangga ang motorsiklo na minamaneho ni Mario de Gracia sa kanya. Nagtamo si Mario ng galos sa kanang tuhod na nilapatan naman ng first aid ng Emergency Rescue Unit Foundation. Samantala, tinulungan naman ng UNTV News and Rescue Team ang isang 12 anyos na binatilyo na nagbibisikleta sa barangay Isabang, Lucena City kagabi. Nagtamo ng mga galos sa iba't ibang bahagi ng katawan si Graham Russell Umalo at iniinda ang pananakit ng kaliwang braso na posibleng nabalian ng buto. Matapos malapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ay kaagad na dinala si Graham sa Lucena United Doctors Hospital. Ayon kay Graham, mabilis ang pagpapatakbo niya sa bisikleta dahil sa takot na abutan ng curfew hour at mahuli ng mga barangay tanod. Aksidente siyang natumba nang biglang magpreno sa may intersection road. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines.
Pansamantalang ipinagbawal ng Bureau of Corrections o Bucor ang pagtanggap ng dalaw ng mga preso sa maximum security compound at Building 14 matapos ang nangyaring stabbing incident sa New Bilibid Prison o NBP na ikinasawi ng high-profile inmate na si Tony Ko at ikinasugat ng 4 na iba pa. Mula sa Muntinlupa City, itong balita ni Sherwin Kulubong live. Sherwin, go ahead. Yes, Attorney Reg, patay ang isang high-profile inmate habang 4 na iba pang sugatan sa pananaksak sa New Bilibid Prison bandang alas 7:30 kaninang umaga. Ayon kay Bucor Officer in Charge Rolando Asuncion, napatay si Tony Ko habang sugatan naman sina Peter Ko, Vicente C., dating pulis na si Clarence Tunggail at JB Sebastian ng sumiklab ang riot sa Building 14. Sa inisyal na investigasyon, Attorney Reg, may pot session sina Peter Ko, Vicente C. at Tony Ko. Sinaway umano sila ni Donggail matapos isumbong sa kanya ng kasamahan na si Edgar Cinco ang nasabing pot session. Itong si Cinco at saka si Tunico magkatabi ng higaan eh. Ayun, sinumbungan niya kay Donggail and Donggail talk to them. Wag naman nilang gagawin yun dahil mapapahamak sila lahat pagka nalamang may mga nangyayari pa gano'n. Ang grupo ni Sebastian na komando at Batang City Jail ni Donggail ang nagkasagupa na tumagal lamang umano ng 1 minuto. Isang ice pick umano ang ginamit sa pananaksak na agad na ikinasawi ni Tony Ko. Iiringan itong dalawang grupo. Siguro yung ongoing investigation sa House. Sinabi naman ni Asuncion na hindi pa 100% nalilinis ng Special Action Force ang Building 14 kung saan nakakulong ang 38 high-profile inmates. Pansamantala namang sinuspindi ang pagtanggap ng dalaw ng staff ngayong araw sa maximum security compound at Building 14. Samantala, 2 bersyon naman ng pangyayari ang nakalap ng Bucor sa mga biktima at saksi sa katatapos na press conference kanina. Ayon kay Dennis Alfonso, investigador ng Bucor, sinabi sa kanya ni JB Sebastian na si Tomas Doriña umano ang sumaksak sa kanya sa likod, habang si Clarence Donggail naman at Edgar Cinco ang sumaksak kay Peter Ko, Vicente C. at Tony Ko. Wala rin umanong nangyaring pot session ayon kay Sebastian. Sa bersyon naman ni Donggail, sinabi nito na nagpapat session ng 3 Chinese na bilanggo matapos isumbong sa kanya ng kasama niyang si Edgar Cinco. Matapos nito ay sinugod umano siya at sinaksak sa kaliwang binti ni Tony Ko. Nakuhanan ng CCTV footage ang pangyayari, ngunit ilalabas ito makalipas ang investigasyon ng CIDG sa loob ng 1 linggo. Sinabi din ni Yusek Osero na mayroon umanong 5 assailants sa nangyaring riot sa ngayon. Naka-lockdown ang Building 14 at naka-full alert status ang buong NBP dahil sa mga miyembro umano ng mga leader ng gang na nag-riot kaninang umaga. Attorney Reg. Maraming salamat, Sherwin Kulubong, nagulat ng live mula sa Muntinlupa City. Iginiit naman ng abogado ng high-profile inmate na si JB Sebastian na walang nangyaring gulo at hindi nagpa-pot session ng inmates na sina Peter Ko, Tony Ko at Vicente C. bago mangyari ang sinasabing riot sa New Bilibid Prisons. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nanonood lamang ng TV sa mess hall ang mga inmates sa Building 14 na maximum security compound ng New Bilibid Prisons nang biglang saksakin ang grupo ni na JB Sebastian. Ayon sa abogado ni Sebastian na si Attorney Eduardo Arriba, taliwas ito sa sinasabi ng Bucor officials na nahuling nagdodroga ang mga high-profile inmate at sinubukang sawayin ng ibang inmate. Mali yun. Mali yun. Walang ganong insidente. Kapwa inmate ang umatake. Of course, inside the Building 14. Sila lang din. Nasa Misol sila, nanonood ng TV eh. Batay naman sa pagsusuri ng mga doktor sa Muntinlupa Medical Center, kapwa may mga saksak ng ice pick malapit sa puso at iba't ibang bahagi ng katawan sina JB, Peter at Tony Ko na siyang nagtamo ng pinakamalalang tama. Tony Ko kasi multiple puncture wound, abdomen and chest. He arrived, did on arrival. GB suffered multiple punctured wound also on the chest and right and left and at the back. He suffered from a pneumohemothorax. So he was rushed immediately to the operating room for surgery. He is stable. He is at the recovery room right now. Peter Ko also
suffered from multiple stab wound also in the chest and suffered also pneumohemothorax. Vicente C. Multiple punctured wound left posterior chest and flank. There is no surgery required for Vicente C. Hindi naman kailangan pang ilipat ng ibang ospital ang mga ito dahil stable na ang kanilang kondisyon at kailangan na lamang ng 5 araw para sa recovery period. Transfer? No more. We can manage it here. Apila naman ni Attorney Arriba, bagamat stable na ang lagay ng kanyang kliyente, ay hiniling nila na ilipat ito sa Asian Hospital. Dumaan kami sa tamang proseso kasi alam niyo naman na inmate ito. So we have to go through the process. At subject yan ng approval, of course, ng Bureau of Corrections and finally, ng Department of Justice. Mahigpit ngayon ang ipinatutupad na seguridad sa paligid ng Muntinlupa Medical Center kung saan nag-deploy na ng maraming Special Action Force na nagbabantay sa mga nakakonfine na inmates. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Naniniwala naman si House Speaker Pantaleon Alvarez na posibleng may kaugnayan sa isinasagawang pagdinig ng lower house sa umano'y illegal drug trade sa New Bilibid prisons ang nangyaring riot na ikinasugat ng ilang high-profile inmate. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Posibleng may gustong humarang sa pagtestigo ng high-profile inmate na si JB Sebastian sa isinasagawang investigasyon ng lower house sa umunoy kalakalan ng illegal na droga sa New Bilibid Prison. Sinabi ni House Speaker Pantaleon Alvarez na nakapagtataka ang timing ng riot na ikinasugat ni na Sebastian at ikinasawi naman ng high-profile inmate na si Tonico. Well, that is sad, no? Because apparently there are forces na ayaw na mag-testify, no? Yung si JV Sebastian, and tignan natin yung motibo kung sino yung ayaw na malaman siguro yung katotohanan. Kasi bakit naman of all those years bakit ngayon lang sila magpapatayan dyan sa at targeted pa yung intended resource person, no, na na-announce nung Committee on Justice. Sa October 5, inaasahang ipagpapatuloy ng Committee on Justice ang pagdinig kaugnay ng Bilibid drug trade kung saan inaasahan sana ang pagdalo ni Sebastian. Ayon naman kay House Committee on Justice Chairman Reynaldo Umali, kailangan pa ring dumalo si Sebastian sa pagdinig kung hindi naman seryoso ang tinamong mga sugat nito. Ano ba yung injury niya? Kung hindi naman debilitating yon, he must appear. Kung debilitating, I mean, he cannot really come, then probably we can spare him for the next hearing. Sinabi rin ni Representative Alvarez na kung kinakailangan ay papayagan niyang ipalabas sa susunod na hearing ang umano'y private video ni na De Lima at ang kanyang dating driver na si Ronnie Dayan na itinuturo ring may kaugnayan sa illegal drug trade. Well, kung kinakailangan dahil para yun ang mag-uugnay, kung talagang merong personal relationship, kung ayaw naman ni Senator De Lima na mag-appear dito sa House of Representatives. So let the people, let the public judge kung talagang totoo yung videotape na yan, yung sex videotape na yan. Sa ngayon, ayon sa liderato ng Kamara, wala silang planong isama sa investigasyon na nangyaring riot kaninang umaga sa Bilibid. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Emosyonal na humarap si Senator Leila De Lima sa isang press conference kanina upang sagutin ang mga bagong aligasyon na ipinupukol sa kanya. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Galit na iginiit ni Senator Leila De Lima na wala talaga siyang kinalaman sa illegal drug trade sa loob ng New Bilibid prisons. Ayon sa senadora, desperado na ang administrasyon na siraan siya kaya't kung ano-ano na ang ipinaparatang sa kanya. Pati anya ang nangyaring riot kanina sa loob ng Building 14 ng NBP kung saan namatay ang inmate na si Tonico at nasugatan sina Vincent C., Peter Co. at JB Sebastian ay inuugnay rin sa kanya. Tanga naman natin na maniniwala tayo sa mga ganyang istorya. Bilibid 14 is supposed to be the most guarded
facility now. Nandyan yung mga staff. Tapos gagawa ng istoryan ganyan na nagsasyabu kaya nagkarayot. Naaawa na rin anya siya sa panggigipit na ginagawa pati sa mga dati niyang katrabaho na pinipilit na rin anyang gamitin laban sa kanya. Mga former staff ko, mga former officials ko, nalapitan nyo na po lahat. Alam ko po yan, nakakarating po sa kanila mga sumbong nila sa akin. And I feel so helpless. I cannot even help them with lawyers. Dahil kung papadalahan ko sila ng lawyers, sasabihin nila ayan kasi proprotektahan para hindi siya iano. Sa huli ay nakiusap ito sa Pangulo na tigilan na ang paninira sa kanya. Tama na po. In your desperation, Pangulo, para siraan niyo ako. Hindi niyo na iniisip kung ano na yung nagiging itsura niyo sa mata ng bayan at saka sa mundo. Kayo na po ang pinagtatawanan. Hindi po ako. Hinamon din niya ito na hulihin na siya kung talaga may mga matibay na ebidensya laban sa kanya. Hulihin niyo na ako ngayon! Kung yan naman talaga gusto niyo, ikulong niyo na ako ngayon! I'm here! Do what you want to me, Mr. President. I'll wait for you. Sinabi naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na mas mabuting sagutin na lang ni De Lima ang mga akusasyon sa kanya sa halip na manggit-git sa galit. Nag-i-speculate ka, hindi ganyan ang pagdepensa sa sarili. State the facts, Mrs. Senator, at nang yung katuwiran mo ay maunawaan ng tao. Otherwise, kung magiging hysterical ka, ganyan, sisigaw ka, lalo kang hindi maintindihan ng tao. Hindi maintindihan ng tao kung bakit ka nagiging hysterical eh. But the fact is, kung mayroon kang dapat sisihin, yung sarili mo, Senator. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Idinatalya ng isang alias Alpha sa kanyang sulat kay Pangulong Duterte ang umano'y kaugnayan ni JB Sebastian kay Senador Leila de Lima. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, ang mga isyong ito ang dapat sagutin ni de Lima sa halip na magpakahisterya. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Sino ang mga susunod nilang gagawa ng kwento? Sa kanyang press conference kanina, mangiyak-ngiyak at nagingit-ngit sa galit si Senador Leila de Lima dahil sa umano'y mga inimbentong ebidensya laban sa kanya. Isa na rito ang umano'y nawawalang 300 million pesos na perang nasamsam sa raid sa Bilibid noong December 2014. Kanina, binasa ni Secretary Vitaliano Aguirre ang sulat ng isang alias Alpha na ipinadala kay Pangulong Duterte noong Agosto. Mahal na Presidente, saan po kaya napunta yung nakumpiska na pera sa Bilibid na humigit kumulang sa 300 milyon, including expensive assorted jewelries? Kay de Lima po itinabi, turnover by NBA agents. Idinetalya rin sa sulat kung paano naging malapit kay de Lima ang high-profile inmate na si JB Sebastian na ayon din kay de Lima ay isang asset ng gobyerno. Ayon kay alias Alpha, nakumbinsi ni Sebastian si de Lima na gawin itong asset matapos ipagkanulo ang big-time drug lord na si Peter Ko. Lalo pa anyang bumangos si Sebastian kay de Lima nang makumpiska sa raid ang mga pera at baril ni Peter Ko. Ipinagmamalaki pa umano sa kanya ni Sebastian na malakas ito kay dating Bucor Director Franklin Bucayo at kay de Lima na madalas umano nitong kateks. Ipipresenta ng DOJ si alias Alpha sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Kongreso sa susunod na linggo. Ginagawa ko lamang bilang Secretary of Justice ang pag-imbestiga sa iyo sapagkat sa aking paniniwala ay sobra-sobra ang ebidensya na ikay nakinabang sa illegal na droga sa Bilibid. Kaya't yan ang sagutin mo. Do not be hysterical. Masyado kang yak-yak na wala namang sinasabi. Alam mo, pag ang ganun ang tao, nawawala na sa katuwiran eh. Sinagot din ni Aguirre ang aligasyon ni de Lima
napakana ng gobyerno ang riot sa Bilibid upang piliting tumistigo ang mga high-profile inmate. We want JB alive than dead. Sinong gustong patayin si JB? Hindi ba pag namatay si JB, sinong mabe-benefit? Hindi ba si De Lima? Kasi mawawala ng connect sa kanya na magte-testify. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod sa ito ang balita. Mga artistang hindi kusang susuko matapos mapatunayang sangkot sa iligal na droga, binabalaan ng Philippine National Police. Pagpapalakas ng bilateral cooperation sa maritime security at law enforcement operations, sentro ng gagawing pagpupulong ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Vietnam. Nakumpiskang baril at bala mula sa umano'y supplier ng armas ng bandidong Abu Sayyaf Group, isinailalim na sa inventaryo ng Armed Forces of the Philippines. Muling binalaan ng Philippine National Police o PNP ang mga artistang hindi magkukusang sumuko matapos mapatunayang sangkot sa illegal drug operations. Ito ang balita ni Grace Casin. Hindi bibigyan ng special treatment ng Philippine National Police sa mga artistang mahuhuling involved sa illegal na droga. Kaya naman ngayon pa lang ay pinapaalalahanan na nito ang mga celebrity na kusang sumuko bago pa sila mahuli sa mga operasyong isasagawa ng PNP. It could be warrantless arrest through bypass operation or through the application and implementation of search warrants. Sa datos ng PNP, nadagdagan pa ang nasa unang listahan ng mga artistang sangkot sa drugs matapos mahuli ang dating sexy actress na si Sabrina M. Ngunit magsasagawa pa ng validation ng pulisya sa mga pangalang kanilang nakalap. Meron tayong nakuha mga relevant information as to that will help us in this campaign against illegal drugs, in particular sa ating mga celebrities. Samantala, ipinagmalaki naman ng pulisya na bumaba ng 76% ang crime against property sa buong Metro Manila bago ang ika-100 araw ni Pangulong Duterte. Ito ay ayon sa datos ng National Capital Region Police Office. Yung TEP natin ngayon halos nagsisiro tayo na data o record. Yung TEP natin ngayon, yung mga shoplifting na lang. Naglunsad naman ang DILG ng mamamayang ayaw sa anomalya at mamamayang ayaw sa iligal na droga o Masa-Masid upang hikayatin ang publiko na maging kabahagi ng pamahalaan kontra droga at anomalya. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala sa ibang balita, iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi lahat ng narecover na armas ng Philippine National Police o PNP kahapon mula sa naarestong umano'y supplier ng Abu Sayyaf Group o ASG ay naka-issue sa sandatahang lakas ng Pilipinas batay sa isinagawa nilang inventaryo. At upang ibigay sa atin ang detalye ng ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent si Brian De Paz. Brian? Yes, Attorney Reg, sinatasan na nga agad ni General Ricardo Visaya na magkaroon nga ng inventaryo sa lahat ng kanilang mga armas at kasunod nga yan itong issue pa rin ng pagkaka-recover kahapon o yung mga nakumpiskang armas at bala kahapon ng Philippine National Police sa Camp Crame. Matapos ang ginawang inventaryo, lumalabas nga, Attorney Reg, na hindi lahat ng mga nasabing armas at bala na na-recover ng pulisya ay na-issue o naka-issue sa AFP. Maliban dun sa dalawang firearm na M16A1 na may serial number na 123760 na naka-issue noon sa Philippine Constabulary Support Command noong July 8, 1982 at M203 grenade launcher na naka-issue naman sa Service Support Command na ngayon Support Command ng Philippine Army mula May 22, 1990. Ayon sa AFP Public Affairs Office, sinatasan ni General Visaya ang intelligence units ng Army, Navy at Air Force na ipagpatuloy ang kanilang masusing investigasyon upang tulungan ang PNP na madetermina kung saan naka-issue ang mga bala na nakumpiska at papanagutin naman yung responsable dito. Narito yung pahayag ni Colonel Edgar Darevalo. Ginagawa natin ang kailangan natin gawing pag-iimbestiga at paniniguro na kung sino man sa mga kagawad ng armed forces ang involved sa ganitong klaseng unscrupulous act ay maparurusahan natin.
Gate nga ng AFP, kailangan na mas mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral na batas upang hindi maulit ang ganitong pangyayari at pang-aabuso ng ilan. Samantala, nangangailangan naman ng bagong kagamitan ng government arsenal na agad na matutukoy kung kanino naka-issue ang mga bala at armas. Ang government arsenal ay isang bureau sa ilalim ng Department of National Defense at target nga ng government arsenal na bumili ng 3 laser marking and packaging machine. Una nang sinabi ng AFP na posibleng may ilang sundalo ang sangkot sa bentahan ng mga armas at bala ng pamahalaan sa masasamang elemento. Narito yung pahayag muli ni Colonel Edgar Arevalo. Pero hindi tayo titigil na hanggang sa investigation lamang. We will ensure that they will be facing the General Court Martial and they Attorney Reg, sa ngayon nga ay merong ginagawang investigasyon itong AFP at nahaharap nga sa court martial itong 2 sundalo dahil nga nakalipas na mga araw o nitong buwan ay napaulat na sangkot sila sa bentahan ng mga armas o bala dito sa Basilan at Compostela Valley. At aminado naman itong AFP na posible na merong kasangkot na sundalo pero hindi ibig sabihin nun nasa kanila lang nangyayari ito. Brian, paano ang magiging kooperasyon ng PNP at AFP sa pag-iimbestiga kung sinong may sala dito at para ma-prevent na itong mga gantong klaseng insidente na maulit-ulit? Attorney Rich, lumalabas nga na yung CIDG yung nangunguna sa investigasyon dito at ayon nga kay Colonel Edgar Arevalo ay meron silang information sharing sa ginagawang investigasyon at kung nauuna dyan yung PNP ay natutuwa naman sila dahil nakakatulong ito doon sa kanilang ginagawa ring investigasyon sa hanay naman mismo ng militar. Ngayon, kung ipatawag ng PNP ang any of the AFP personnel habang iniimbestigahan pa ng AFP personnel yung mga personnel habang iniimbestigahan pa ng AFP yung mga personnel nila na maaaring may kinalaman o may sangkot dito, paano yun? I-turn over na ba kagad nila sa PNP yung personnel na yun even before na makalap nila yung mga dapat makalap from those persons o hintayin muna nilang matapos yung internal investigation ng AFP? Tinatapos muna nila, Attorney Reg, itong ginagawang court martial proceedings doon sa 2 sundalo pero wala pa silang establisadong pinapakita doon sa kanilang investigasyon na itong 2 yung sangkot naman doon sa kahapon na na-recover ng PNP ng mga gamit dahil yung 2 sundalo naman na yun ay mula naman dito sa Western Mindanao Command. O doon sa dalawang armas na yon, ilan ba yung talagang nakuha at na-recover at ano yung percentage itong 2 na to doon sa total na na-recover? Actually, Attorney Rich, hindi siya 100% at wala rin yun sa 10% dahil doon sa kanilang ginawang pag-iinventaryo mula pa doon sa sinaunang mga group ng AFP itong sinasabing 2 gamit na na-recover kahapon. Maraming salamat, Brian De Paz, para sa ulat na yan. Nagtungo sa Vietnam ngayong araw si Pangulong Rodrigo Duterte para sa isang working visit na layong paigtingin ang bilateral cooperation sa maritime security at law enforcement operations. Ito ang balita ni Rosalie Cruz. Pangatlong bansa na bibisitahin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Vietnam. Natataon ito sa ika-40 anibersaryo ng pagkakaroon ng diplomatic relations ng Vietnam at Pilipinas. Kasama sa official delegation ng Pilipinas sina DFA Secretary Perfecto Yasay, DTI Secretary Ramon Lopez, DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, National Security Advisor Hermogenes Esperon, Senators Alan Cayetano at Francis Escudero, Communications Secretary Martin Andanar, Cabinet Secretary Leoncio Evasco at Philippine Ambassador to Vietnam, Noel Servigon. Sa Hanoi, Vietnam, nakaschedule na makipagkita si Pangulong Duterte kay Vietnam President Tran Dai Quang at mag-courtesy call din sa iba pang Vietnamese government officials. Bibisitahin din ni Pangulong Duterte ang nasa 500 Filipino community doon ngayong gabi. Sa kabuuan, nasa 3,800 ang mga Pilipinong namamalagi doon ayon sa Department of Foreign Affairs. Sentro ng pagbisita ni Pangulong Duterte ang pagpapaigting sa ugnayan ng Pilipinas at Vietnam sa pamamagitan ng pagtalakay sa maritime security, law enforcement operations, gayon din ang pagsugpo sa iligal na droga. We will seek to identify emerging areas of partnership, particularly in the fields of maritime security and law enforcement. Bukod dito, magpupulong din ang 2 bansa upang pagbutihin ang partnership sa kalakalan, agrikultura at economic ties.
2 araw maglalagi sa ibang bansa si Pangulong Duterte. Bago ito umalis ay nag-iwan ito ng mensahe at payo sa kanyang pangunahing kritiko na si Senador Leila de Lima bago ito tuluyang umalis. I think, honestly, I'm not trying to derogate her. She's a lawyer. She's bright. I think she's breaking down. I would suggest that she takes days off, then maybe. Yeah, I am afraid that I said if she continues yakking there and listening to, she will have a nervous breakdown. Samantala, ipinangako naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na sa kanyang pagbalik mula sa Vietnam ay kanyang isa sa publiko ang kanyang final narco list na naglalaman ng mga pangalan ng mga barangay captain, pulis, mayor, huwes at iba pa na sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Pasay City. Alamin natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa. Ihahatid sa atin ni Victor Cosare live mula sa Davao City. Maayong gabi, Victor. Maayong gabi, Angela, o gani ang mga balita nga atong gitutukan gawas sa kauluhan. Makadawat na og dugang nga sweldo ang mga trabahante sa Zamboanga Peninsula sugod sa sunod nga bulan. Kini mao ang balita ni Dante Amento. Prinsipiando Oktubre 1 ay 16 peso kada dia minimum wage increase el mga obrero na pribado sektor na Zamboanga Peninsula. Por medio del Wage Order Number R9-19 kayan issue ia-aproba el Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB 9 del Agosto 15. For our minimum wage earners, ilang tulugan na lang po, no? Starting October 1 of this year, the aton wage rates adjusted ya. Incluido aquellos talya na non-agricultural enterprises con el private hospitals, educational institutions, retail o service. Ay recibe también igual aumento el magatalya na agricultural y handicraft enterprises. El mencionado aksyon resulta del magayaase konsultasyon na magakonsyerne sektor na entero rehiyon. Desde 280 peso minimum wage na mga non-agricultural enterprises ay queda 296 mientras desde 255 na mga agricultural enterprises ay subi na 271 y el 251 también desde na 235 minimum wage de mga cottage o handicraft enterprises. Ultimo ya subi el daily minimum wage na rehiyon del antes Hunyo 10, 2013. So is na diaton appeal, no? Especially na diaton mga para na diaton employers, no? Hope you will treat our workers as industrial partners, no? Take care of them. How? Of course, unang-ali is situate na diaton mga statutory workers benefits like example diaton minimum wage should be complied with, di ba? Apila del Regional Tripartite Wages and Productivity Board con el mga obrero. Kidali dayon aviso kanila si hindi kumpli el mga empleyador con el mandamiento. Pwede andaan na Regional Office del Department of Labor and Employment para ay sumite con el apropiado reklamo. Dantiamento, UNTV Noticias, Iriscate, Ciudad de Zamboanga. Sa mga motorista nga padulong og Baguio City, nagpahibalo ang Department of Public Works and Highways nga temporaryong gisarad-an ang pipila ka bahin sa Cannon Road tungod sa bridge reconstruction project. Kini mao ang balita ni Grace Doctolero. Pinarekpan ti DPWH Cordillera kadagiti agdaldalyas at alugan ti Cannon Road tapnon may kangondaway ti panagtarimaan kadagiti contractors iti Camp 5 Bridge. Iti close order nga impatnag ti DPWH may sa alawas tinaituding apalugit kadagiti mang tarimaan tirangtay anang rugi iti kalman ket namnamain amalpas daytoy intono ika-3 ti Oktubre. Kuna ni Engineer Javier Masudenos, masapul nga agpatakder iti baro arangtay, kaputa madin akabailan ti daan arangtay ti mangpasar kadagiti nadadagsen aluglugan nagdaldalyas at ditoy. 50 tawen meten tinaglabas manipod na ipatakder ti daan arangtay itinasao adiso. Pinalawa met ti contractor ti kalsada ti reroute bridge ken kinabiti dapay dagiti igid ti kalsada.
pag ito'y matatapos kahit two-way din ho yan. Sagad-saga, huwag lang magsasabay yung dalawang malaking truck. Pero kung mga light vehicle lang ho, two-way ho yan. Maluwag na maluwag ho. Impaganet-gat ti kontraktor nga ikagumanaan dapat tingga. Ti kaya da alipasente na sa a proyekto. Anasapsapang ngem itinaituding apet sa tapnon saanen makataktak kadagiti agdaldalyasat. Oyen sir, oyen. Siyempre, awamot no balin sir, taturturom nung damot dati karasada. Kami kit-kit ayos lang, basta maayos lang jay panag-ride me. Maipagarop nga umabot 47 milyones a peso. Ti magastos ni panagpatarima ang tirangtay, ken maipagarupmet nga agpaod daytoy iti 50 patingga, iti nem apulo atawen. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. Naggahin og dugang pangpanahon ang konseho sa dakbayan sa Davao aron mahisgutan pag-ayo ang Memorandum of Agreement alang sa lingap para sa mahihirap program sa syudad ug sa Southern Philippines Medical Center. Tungod kini sa nadawat nila nga mga impormasyon nga adunay mga aplikante sa maong programa nga nagagamit og peke nga reseta diin peke usab ang pirma sa doktor. Usa ka proyekto sa City Mayor's Office ang linga para sa mahihirap nga buot maghatag og financial assistance sa mga lumulupyo sa dakbayan. Kauban sa mga benepisyong makuha sa mga aplikante niini ang Hospital Financial Assistance aron makakuha og libreng tambal og pambayad sa hospital bills og financial burial assistance. O kana ang kinatibuk-an sa mga balitang Promdi karong gabi. Gikan diriya sa Davao City, balik diya sa studio, Angela. Daghang salamat, Victor Cosare, live na nagulat mula sa Davao City. $2,500 at isang araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito Ang Balita. 4 na barangay sa Marilao, Bulacan, lubog sa baha dahil sa epekto ng habagat. Alamin muna natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, may mga malalakas na ulan pa ba tayong mararanasan? Magandang gabi, Atty. Regita at mga kasambahay. Patuloy tayong makararanas ng mga pag-ulan ayon sa pag-asa dahil yung existence itong southwest monsoon na habagat ay magpapatuloy hanggang bukas. Pero ayon sa pag-asa, yung dami ng pag-ulan hindi na ganun karami compare kagabi at kaninang umaga. Medyo mababawasan na ng kaunti. At by Saturday naman ay in-expect natin na papasok sa PAR itong isang bagyo na papangalan ng Igme at by next week ay maaaring bumalik yung pag-iral at paglakas nitong habagat, Atty. Sige Ray, bigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa buong Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pinakadistansya nito pong bagyong si Chaba ay nasa 2,550 km sa may silangan po yan ng Luzon. Taglay ngayon ang lakas ng hangin na 75 km per hour at yung pagbugso ay abot na po sa 95 kph. Kumikilos po ito pakanluran sa bilis na 22 km kada oras. At ayon po sa pag-asa sa kanila pong forecast, yung area po ng Metro Manila, Central Luzon, yung Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon. Kasama na po ang mga probinsya sa Mindoro ay makakaranas po dyan ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsan po ay malakas na mga pagulan. Posible po yan magdulot ng mga pagbaha at landslide dahil nga po yan sa pag-iral nitong southwest monsoon o yung pong habagat. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon ay makakaranas din po ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 29 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Sa Tuiguegarao, 34. Baguio naman po, 15 to 29. At sa area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 30 degrees Celsius. Ang Visayas area, particular po yung Panay at Negros Island, makulimlim din po dyan. At meron pong mahina hanggang sa katamtamang pagulan
na mararanasan. May mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may area po ng Cebu at buong Central Visayas, kasama na po ang Samar at Leyte area. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Metro Cebu 32 and sa may area po ng Tacloban City hanggang 33 degrees Celsius. Ang buong Mindanao po ay makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies. Magkakaroon din po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 34 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Gayon din sa Metro Davao and Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:45 a.m. at tinawang pong sunset, 5:48 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Samantala, ilang lugar sa Marilao, Bulacan ang binaha dahil sa mga pag-ulang dala ng habagat. Ito ang balita ni Nestor Torres. 4 na barangay sa Marilao, Bulacan ang nalubog sa baha dahil sa pag-ulan na dala ng pinaigting na hanging habagat. Umabot sa lagpas bewang na baha ang naranasan sa Barangay Poblasyon 1 at 2, Barangay Ibayo at Santa Rosa. Malakas ang alon tapos biglang taas ng tubig yung mga nagsiligas yung mga tao na mga binabaha dito Ganong kalalim? Mga ganito Malakas ang agos hirap maglakad. Delikado po may mga ano pambote. Nagdulot ng matinding trapiko ang tubig baha dito sa bayan ng Marilao, Bulacan. Usad pagong na rin ang mga sasakyan. Dahil dito, apektado na rin ang mga residente. Karamihan sa kanila, lumulusong na lang sa tubig baha. Sa ngayon ay nagpadala na ang Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at Marilao Rescue ng isang truck upang ihatid ang mga stranded na pasahero dahil hindi na nadadaanan ng mga maliliit na sasakyan ang ilang bahagi ng MacArthur Highway Road sa Barangay Ibayo. Maigit rin sa 300 pamilya ang inilikas dahil sa baha. Panawagan ng mga residente sa evacuation center na mabigyan sila ng karagdagang damit, tubig at pagkain dahil apektado ng baha ang kanilang kabuhayan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Iba't ibang lugar ang nakiisa sa isinagawang ikatlong nationwide earthquake drill ngayong araw bilang paghahanda sa posibleng pagtama sa bansa ng malakas na lindol o ang tinatawag na The Big One. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Iba't ibang senaryo ng pagtama ng lindol ang ginawa sa Barangay San Francisco sa Biñan, Laguna na sentro ng nationwide earthquake drill ngayong araw. May eksena ng pagguho ng gusali, vehicular accident, sunog at high-angle rescue o pagliligtas sa mga taong nasa matataas na lugar. Ipinakita rin ang clearing operation at paghahatid sa mga residente sa evacuation center. Samantala, mahigit naman sa 100,000 residente sa Cordillera Region ang nakiisa sa drill. Kabilang na ang mga estudyante sa mahigit 60 pampublikong paaralan. Sa Cebu naman ay nag-collaborate ang Cebu City Medical Center at Bureau of Fire Protection 7 para sa maayos na pagsasagawa ng drill. Habang sa Davao ay nagdak cover and hold rin ang mahigit sa 4 na rangi empleyado ng isang 15-story tower building bilang pakikisa sa shake drill. Nakiisa rin sa drill ang mahigit sa 1,000 empleyado sa munisipyo ng Taytay, lalo't isa ang probinsya ng Rizal sa mga maaapektuhan kapag gumalaw ang West Valley Fault Line. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Alamin natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Cubao, Quezon City. Ito ang balita ni Monokson live. Yes, Mon, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Angela. Medyo mabagal na ang takbo ng mga sasakyan, lalo na papunta din sa may area ng Makati. Dito sa may area ng EDSA Cubao, tingnan natin ang sitwasyon ng trapiko sa oras na ito. Sa mga dadaan ng EDSA at bibiyahe po papunta dyan sa may area ng Ortigas at dyan sa may Makati area, moderate to heavy na po ang sitwasyon ng trapiko. Magsisimula pa lamang po yan dyan sa may EDSA Kamuning Flyover at hanggang dito po, hanggang sa makarating kayo ng EDSA Cubao Aurora. Napakabagal po ng daloy ng sasakyan at hanggang dyan yan sa may area malapit po
sa tapat ng Campo Crame at hanggang sa makarating po kayo sa may Ortigas area. Sa mga pabalik po ng QC na manggagaling naman dyan sa may Ortigas, medyo nagkakaroon naman po na konting problema dito lang sa may area ng White Plains, Santolan. Pero pagdating naman po dito sa may area ng Cubao ay buwibilis naman po ang daloy ng mga sakyan at lalo pa pong mas luluwag ang daloy ng trapiko dyan sa may northbound lane ng EDSA Kamuning flyover sa oras pong ito. Tingnan po natin ang ilang mga live points natin sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Unahin po natin ang Baclaran Ross Boulevard. Sa mga manggagaling po ng Baclaran papunta po ng Maynila, light to moderate traffic po tayo dyan sa may area na yan. Magkakaroon lamang po na kaunting pagbagal sa may tapat ng CCP, pero after po niyan maging maluwag naman po hanggang makarating kayo dyan sa may area ng Anda Circle. Ito pong lugar naman, going po ng Coastal, mula dyan sa may area na yan, light to moderate ang traffic po mula Baclaran going to Coastal, dyan po sa lugar ng Baclaran Ross Boulevard. Punta tayo ng EDSA Guadalupe. Sa ngayon po sigurado magkakaproblema na itong ilang mga motorista at mga kabayan nating pauwi dahil ito pong Guadalupe going to Shaw Boulevard ay moderate to heavy traffic. Magsisimula po yan sa may area ng Ayala at Buendia at hanggang sa may Orense ay mabagal na po ang daloy ng mga sakyan. Luluwag lamang po yan dyan sa may area ng Ortigas flyover. Sa mga dadaan naman po ng Orense, papunta pa naman po ng Ayala, light to moderate traffic po tayo dyan sa area na yan at medyo babagal po pag malapit na po kayo dyan sa may area ng Ayala papunta po ng Magallanes. Punta po natin ang EDSA Balintawak. Muñoz to Balintawak, heavy traffic po ngayon, lalo na partikular sa may kanto po ng Congressional. Yung pong ating intersection dyan, nagkakaroon na kaunting pagbagal. Simula pa lamang sa may North Avenue, tapat po ng SM, hanggang makarating po ng Muñoz. All the way to Balintawak, medyo mabagal po ang daloy ng traffic. Balintawak to Muñoz, light traffic naman, wala pong maging problema. Yun nga lang, kung kayo ay malapit na po sa Cubao area, dyan po problema sa daloy ng mga sasakyan. Angela, kagabi merong mga binahang lugar, no? Like dyan sa may area ng Espanya, sa Maynila, ay medyo nagka-problema tayo sa daloy ng traffic, lalo na talagang medyo malakas yung buhos ng ulan kagabi. Pero ayon sa MMDA, sa buong Metro Manila ay wala naman pong binabahang lugar ngayon, lalo na yung mga pangunay lansangan ay clear na po lahat at passable na sa lahat ng mga uri ng sasakyan. Yan po ating traffic update. Balik sa'yo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Monokson. Live na nag-ulat mula sa EDSA Cubao, Quezon City. Sa ibang balita, nilagdaan na ng Department of Transportation, Metro Pacific Corporation at SM Prime Holdings at iba pang stakeholders ang kasunduan para sa pagpapatayo ng LRT-MRT Common Station. Ang common station ay nakatakdang itayo sa pagitan ng dalawang malaking mall sa North Avenue EDSA na magdudugtong sa LRT1, MRT3 at MRT7. Sa ngayon ay hindi pa naisa sa pinal ng DOTR ang disenyo ng proyekto, maging ang kabuang halaga at kung sino-sino ang gagastos sa pagpapatayo nito. Samantala, alamin naman natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid sa atin ni Darlene Basingan. Good evening, Darlene. Good evening, Monica. Here are the top stories from around the globe. Typhoon Maggie made its first landfall on mainland China on Wednesday morning en route from Yuan of Fujian province with a recorded wind velocity of 120 kilometers per hour. No emergency calls yet from the local residents have been reported by the police. Weather specialists said Typhoon Maggie has weakened while passing through the central mountain ranges in Taiwan. Maggie claimed 4 lives in Taiwan and left hundreds of thousands of families without water or without power supply, though emergency repairs are underway. The Italian Council of Ministers have agreed to hold a popular referendum in December to abolish the Senate as elected chamber. Edith Ortates has a news. Nel dicembre del questo anno, Italia si trova a votare in un referendum sulla riforma costituzionale del Premier Matteo Renzi che mirà a ridurre i poteri della Camera Alta del Senato e ridurre il numero dei parlamentari. La riforma pianificata aumenterà il potere del governo centrale
Togliendo quelle dell'ambiente Regione d'Italia su questioni come ambiente e trasporto di energia. Renzi ritiene inoltre che questa proposta portare la tanto necessaria stabilità politica all'Italia e ha ripetutamente promesso che se dementere l'elettorato rispondere le sue proposte. Non c'è un motivo particolare, in ogni caso ci sembra che da qui al 4 dicembre ci sia il tempo per sviluppare un confronto approfondito tra i cittadini sui contenuti della riforma, che è il tema chiave, perché poi sono i cittadini che sono chiamati a decidere, a fare la loro scelta, come è giusto quando abbiamo a che fare con una scelta che riguarda il funzionamento delle istituzioni. Italiana hanno diversi o una sola questione. Se viene esce fuori il no, probabilmente qualcosa, una consistenza ci farebbe, un valore no. Per cui io per quanto mi riguarda direi di no, voto no al referendum, perché non mi pare che cambi molto. Secondo me la situazione non è una situazione di quelle migliori che stiamo vivendo, però mi auguro soltanto una cosa, che sia un vantaggio per i giovani, per i disoccupati. Intanto partiti di opposizione come la Lega Nord Antimigrante affermano che la riforma privarà del controllo democratico che è stato messo in atto dopo la guerra per evitare l'aumento di un altro uomo forte, politico come dittatore Pasita, Benito Mussolini. Edith Artates, UNTV News and Rescue, Italia. A Filipino group in Canada continues to raise funds to help put up drug rehabilitation centers in the Philippines in support of President Rodrigo Duterte's anti-illegal drug campaign. Bianca Quijano reports. Pinoy and Canada Patriotic Movement held another rally in Toronto to show support for our countrymen who have surrendered and are currently in rehabilitation centers for drug addiction. Led by Pinoy and Canada Patriotic Movement, President Rodrigo Duterte's supporters from different countries came together to show their solidarity. We would like to be able to tap to other groups and how we can help back home. It's not only with the necessity, food, shelter, and that, but also how can we help with their families. They have also started fundraising for the rehabilitation centers in the Philippines. According to Ron Turla, PICPM president, those wanting to donate can be assured that their help will reach those that it was intended for. Rest assured, everything will be handled with transparency because we have officers, we have treasurers and auditor. They are also asking our other countrymen to help out, even in small ways, in order to be a part of the Duterte administration's efforts. My Filipino brothers and sisters, especially in the Philippines and abroad, this is our best time to help our government because we have a great leader. As he always say, he's willing to die and risk his life, and that's what we saw now. Currently, PICPM received 1 balikbayan box and 4 other bags of donations. They hope to receive more donations in the coming days. Bianca Quijano, UNTV News and Rescue, Toronto, Canada. And those are the stories making headlines from around the world. Back to you, Monica. Thank you, Darlene Basingan. Tatangkain ng House of Representatives Solons na makuha ang solong liderato sa Group B sa pagpapatuloy ng first round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Ball screen na nanatili para kay Adriano. Pull-up jumper to open. Many years after he has retired from the Pro League. Egan Villones. Wow! Matagumpay na nakuha ng HOR Solons ang ikalawang sunod na panalo kontra GSIS Furies noong nakarang linggo sa third game ng triple header ng UNTV Cup Season 5 sa University of Makati Gymnasium.
Pinatikim ng HOR ng ikalawang sunod na pagkatalo ang GSIS sa score na 97-83. Nanguna sa HOR sina Ege Bellones na may 31 points, Kiko Adriano na may 29 points at si Erwin Santa Maria na may 17 points at 7 rebounds. Hangad ng Solons na higitan ang kanilang record noong mga nakaraang season at makapasok sa finals. Noong season 4, bigong makapasok sa second round eliminations ang HOR Solons at tinapos lamang ang liga sa ika-11 pwesto na may 1-4 win-loss record. Masaya kami dahil for the first time sa simula nung kami sumali, nakadalawang sunod kami ngayon ng panalo. And hope so na dire-diretso ito. Bagamat hirap sa schedule at isang beses lamang sa isang linggo mag-ensayo ang grupo, pinipilit nilang ibigay ang kanilang buong makakaya sa bawat laban. Kita naman ninyo kung gaano nagsasakripisyo yung mga players, and even kami nagiging mga bench warmer, naroon yung suporta namin moral sa aming mga kasamahan doon sa loob dahil kailangan namin iangat yung moral nila at kita rin naman namin yung pagpapagod nila. Aggressive lang yung mga players namin, no? Even yung mga congressman na naglaro, talagang aggressive din sila. Talagang gusto rin nila talagang manalo. Same time, pero maganda yung dinipensa namin and offense namin. Yun, nakikita namin advantage at nag-click yung mga players namin. Sa ngayon, nangunguna sa Group B ang HOR at BOC Transformers na may malinis na record na 2 panalo. Samantalang ang GSIS naman ay nalaglag sa ilalim na pwesto kasama ng DOJ na may 2 talo at wala pang naipapanalo. Target ang HOR Solons na masungkit ang solong liderato sa Group B sa nalalapit nilang sagupaan ng powerhouse BOC Transformers sa October 9 sa Pasig City Sports Center. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Sumailalim sa minor surgery ang isa nating kababayan na matagal nang pinoproblema ang kanyang lumalaking nunal sa tulong ng programang Serbisyong Kasangbahay. Ito ang balita ni June Soriao. Lumapit sa programang Serbisyong Kasangbahay si Elvin Isaac, 24 na taong gulang, upang humingi ng tulong na maipakonsulta ang lumalaking nunal sa kanyang pisngi. Sa ngayon ma'am, wala po akong trabaho dahil nahiya rin po ako mayroon sa tao dahil sa nunal mo? Yes ma'am. Kasi hindi siya karaniwang nunal lang. Masakit pa? Yes ma'am. Sinamahan si Elvin ng Serbisyong Kasangbahay Medical Team sa Luminis Holistic Skin Innovations Clinic upang masuri ni Dr. Casey Reyes, isang dermatologist at segment host ng programang Doctors on TV. Ayon kay Doc Casey, posibleng ito ay dahil sa hemangioma o abnormal na pamumuo ng mga blood vessel. Karaniwan itong matatagpuan sa balat at maging sa internal organs tulad ng atay o liver. Kasi makikita niyo po, nababawasan po yung color upon palpation. Pero pag dito po, we really need to do biopsy. Just check po natin dito is the symmetry. This one, it's symmetrical. Wala pong asymmetry. So usually pag may asymmetry, i-rule out natin ang cancer, skin cancer. And then makikita niyo po yung border. Regular naman yung border niya. Tas yung color, hindi variegated. Ibig sabihin, hindi iba't iba yung color niya. Uniform. Matapos ang assessment ay agad namang isinailalim sa minor surgery o shave biopsy procedure ang pasyente. Lubos naman na nagpapasalamat si Elvin sa mabilis na pagtulong sa kanya ng Serbisyong Kasangbahay. Salamat po sa Diyos na siya po ang bumabay sa akin para matanggal po yung problema ko at sa mga staff po. Kay Kuya Daniel Rason sa programa niya na Serbisyong Kasangbahay sa UNTV. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Alamin naging karanasan ng mga artista sa behind the scenes ng Isang Araw the Movie Part 3 sa ulat ni Brian Evangelista. Sa ikalawang shooting day ng Isang Araw the Movie Part 3, bakas sa mga artista ang kaligayahan sa magandang samahan. At behind the scenes, aking natuklasan, kakaiba nilang naramdaman.
Tulad lang ng action star na si Jess Lapid na ikalawang beses na makasama. Napakasarap ng feeling nung makasama ka sa ganitong klaseng pelikula. Dahil parang para sa akin, no? Parang oras-oras ako nagdadasal. Parang ganun. Ewan ko, tama ba? Oo. Parang ganun. Bakit niyo mula sabi? Hindi ko maintindihan. Bagamat first time ni Marlo Mortel na makasama sa isang araw advocacy film, pakiramdam niya dito ay nakawiwili. Parang nasa bahay ka lang kasi very welcoming lahat ng tao. Magaan lang yung set, hindi mabigat. Tapos, sobrang lahat, basta parang baby ka dito. Masarap din ito yung mga artista kasama dito. Very, din sila, accommodating, mabait. So, parang hindi ka ma-OP, mahiilang. Wala, perfect yung set. Para kay Miss Jana Trias na isang stand-up comedian at character actress, parang nasa vacation trip lang daw siya sa set dahil feeling blessed. The ambience is so parang overwhelming, wonderful feeling. Kasi parang lang kami nagbabakasyon. Maya't maya kain, may food dito, mamaya may darating na naman na food, may darating na naman na food. Alam mo yung gano'n. Tapos relax. And lahat parang puro sobrang magalang eh. They're all very nice. Gaganap si Jana bilang kasambahay ni Kuya Daniel sa pelikula. Maliit man ang role na gagampanan niya, ramdam niya ang respeto at malasakit sa kanya. Medyo kakaiba kasi pag sa ibang I've been through parang mga talagang from the best to the worst talaga na crews and staff na talagang and directors. Marami na rin akong napagtrabahuhan yan. Talagang pag na-late ka lang, ay nako, hindi ganyan. Di ba? Nagkamali kang konti. Ano yan? Dito talaga parang, okay, one more lang. Kaya naman wag palalagpasin ang kakaibang pelikulang Isang Araw na pinagpuyatan, ginastusan at pinagsikapang mapaganda ng lahat ng bubuo nito mula sa mismong direktor at manunulat nito na si Kuya Daniel Razon. Asahan niyo po sa part 3 para po ang gagawin yata ni Kuya parang train to Busan, magiging zombie po kami. Magiging zombie kami para po mapasama pa kami ni Janen. No, abangan niyo po Isang Araw. Tandaan niyo po lahat ng ginagawa ni Kuya Daniel para po sa inyong lahat. Lahat po ng ginagawa namin ay para po kay Kuya Daniel, para din po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos. Brian Evangelista, UNTV News Rescue, Tagaytay. At yan ang ating mga balita sa sports, entertainment at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia, at hinihintayin ka namin dun sa movie na yun, no? Oo. Parang magandang makita. Oo, maganda. Acting Part si 3 na Talia. yun. Kaya niya yan. At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Ano kayang role yan? Ano lang maisip eh. Surprise yan. Oo nga, baka siya yung mga surprise guest. Oo. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.